Paano nga ba nagsimula ang kwento tungkol sa mahiwagang taxi na tuwing gabi lang nagpapakita at bakit ang bawat pasaherong sumasakay rito ay napipilitang harapin ang nakaraan na matagal na nilang tinatakasan? Sa buong lungsod, kumakalat ang kwento tungkol sa isang mahiwagang lumang dilaw na taxi na tila bigla na lamang naglalaho sa dilim. May nagsasabing lumalabas lamang ito tuwing maulan at nagsasakay lang ng taong may dalang pagsisisi. May nagsasabi rin na nagsasakay lamang ito ng mga taong may mabigat na hindi maaming pagkakamali sa puso. Walang nakakaalam kung sino ang nagmamaneho nito at kung saan nanggaling ang mahiwagang taxi na ito sa lungsod. Ngunit iisa ang sinasabi ng lahat, na ang mahiwagang taxi ay hindi mo na kailangang tawagin kundi ikaw na ang tatawagin nito. Sa tapat ng palengke ay may matandang tindero na madalas magkwento tungkol sa mahiwagang taxi na iyon. Ayon sa kanya, ang taxi ay hindi namimili ng mayaman o mahirap, kung hindi ng pusong tunay na nagsisisi. Isang gwardya naman ang nagsabi na minsan daw ay nakikita niya ang mahiwagang taxi na dumadaan ng tahimik at walang tunog. Sa isang masikip na paupahang bahay sa lungsod, nakatira si Miko, kasama niyang nakatira rito ang nanay at ang kanyang kapatid. Si Miko ay isang 12 taong gulang, mabait ngunit mabilis magalit kapag ang kanyang damdamin ay nasasaktan. Mahilig siya sa basketball at makipaglaro, ngunit nahihirapang humingi ng tawad sa tuwing siya ay nagkakamali sa iba. Ang nanay niya ay palaging nagpapaalala sa kanya na ang paghingi ng tawad ay tanda ng tapang at pagmamahal sa kapwa. Ang malapit niyang kaibigang si Junjun ay palagi niyang kasama sa paaralan, court at palengke sa araw-araw. Tuwing hapon ay nagkikita sila sa covered court pagkatapos ng klase at sabay silang nagsasanay roon upang gumaling. Ngunit sa tuwing natatalo si Miko ay madalas siyang mainis at sinisisi ang iba sa kanyang pagkakamali. Isang araw, hindi nagawa ni Miko ang kanyang takdang aralin at sinabing nawala iyon sa loob ng kanilang silid-aralan. Ngunit alam ni Junjun ang totoo dahil nakita niya na naglalaro lamang si Miko buong gabi sa kanilang bahay. Pinayuhan ni Junjun si Miko na umamin, ngunit sinabi nitong maliit na kasinungalingan lamang iyon at mabilis din itong lilipas. Sa bahay, tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa klase, ngunit sinabi ni Miko na maayos naman ang lahat. Habang dumarami ang maliliit niyang kasinungalingan, unti-unti rin bumibigat ang kanyang pakiramdam habang tumatagal. Isang hapon, nabangga ni Miko ang matandang tindera habang nagmamadali siyang lumabas ng palengke. Nalaglag ang ilang prutas sa kalsada pero hindi siya huminto upang tumulong o humingi ng tawad. Sinundan siya ni Junjun at sinabing dapat silang bumalik upang tumulong, ngunit pinili ni Miko na umiwas at hayaan na lamang ito. Kinagabihan, naalala ni Miko ang matandang tindera, ngunit pilit niyang kinakalimutan ang nangyari nung araw na iyon. Kinabukasan, nasira ni Miko ang laruan ng kanyang bunsong kapatid, ngunit itinuro niya at sinabi na ang pusa ang dahilan nito. Naniwala kaagad sa kanya ang kanyang kapatid, ngunit nakita ni Miko ang lungkot nito habang hawak ang sirang laruan na mag-isa. Sa paaralan ay nakalimutan niyang ibalik ang hiniram na lapis mula sa kanyang kaklase at sinabing hindi niya na iyon nakita kailanman. Napansin ni Junjun na mas madalas nang nagsisinungaling si Miko kaysa harapin ang simpleng katotohanan sa buhay. Sinabi ni Junjun na lumalaki ang pagkakamali kapag hindi ito inayos kaagad, ngunit tinawanan lamang siya ni Miko. Isang Sabado, nagkaroon ng mahalagang basketball game si Miko at Junjun sa covered court ng kanilang barangay. Sa huling minuto ng laro, hindi ipinasa ni Miko ang bola kay Junjun kahit malaya sana itong makakahagis ng bola. Sumablay ang tira ni Miko sa huling segundo ng laro at natalo ang kanilang koponan at nalungkot si Junjun sa nangyari. Galit na sinisi ni Miko si Junjun
kahit na alam niyang sariling desisyon niya ang tunay na dahilan kaya sila natalo. Sumagot si Junjun at sinabi na sawa na siyang magtakip sa mga pagkakamaling ayaw aminin ni Miko at sa sobrang galit. Sumagot si Miko at sinabing hindi niya kailangan ng kaibigang tulad ni Junjun kailanman. Nasaktan si Junjun sa sinabi ni Miko at tahimik na umalis ito sa court, habang nakatingin si Miko at galit na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Pagkatapos ng laro ay umuwi si Miko nang mag-isa habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sa bawat mga hakbang niya ay bumabalik sa isipan niya ang galit na mukha at malungkot na mga mata ni Junjun. Gusto niyang humingi ng tawad kay Junjun gamit ang kanyang telepono, ngunit pinigilan siya ng hiya at takot na baka hindi siya nito mapatawad. Habang nagpapatila ng ulan si Miko, ay biglang may lumang dilaw na taxi na huminto sa kanyang harapan at tila lumiliwanag ito na parang bituin. Bumukas ang pinto at nakita niya ang maamong mukha ng matandang driver na nakangiti ng marahan sa kanya. Inaya ng matanda si Miko na sumakay sa taxi at sinabi na, "Sakay ka, iho, dahil alam ng taxi kung saan ka dapat pumunta ngayong gabi." Nagtaka si Miko sa sinabi ng matanda, pero dahil basang-basa na siya at pagod, ay napilitan na itong sumakay sa likod ng taxi. Sinabi niyang pauwi na siya sa kanilang bahay, ngunit hindi nagsalita ang driver at tahimik lamang na pinaandar ang taxi. Napansin ni Miko na walang metro ang taxi at lumang orasan lamang ang nasa dashboard ng taxi na yon. Sa bintana, naging maliwanag ang pamilyar na kalsada, parang alaalang muling nabuhay muli sa isipan ni Miko. Huminto ang taxi sa palengke, kung saan nakita ni Miko ang matandang tindera na minsan niyang nabangga sa palengke. Mula sa mahiwagang bintana ng taxi, nakita ni Miko na pinulot ng matanda ang mga prutas ng mag-isa pagkatapos siyang mabangga ni Miko. Naramdaman ni Miko ang hiya at naisip niya sa sarili na simpleng paghingi sana ng tawad ang ginawa niya upang gumaan ang loob ng matanda. Muling umandar ang taxi at huminto ito sa tapat ng bahay nila Miko. Maliwanag sa loob nito ngunit tahimik noong gabing iyon. Sa bintana, nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na hawak pa rin ng laro ang pilit niyang itinatanggi na hindi siya ang nakasira nito. Nakita rin niyang naghihintay itong marinig ang totoo dahil alam ng kanyang kapatid na hindi pusa ang totoong dahilan kung bakit nasira ang kanyang laruan. Sumikip ang dibdib ni Miko at nakaramdam ng konsensya, ngunit sinabi ng driver na may isa pa silang dapat napuntahan. Dinala si Miko ng taxi sa kanyang paaralan, kung saan nakita niya ang kaklaseng hiniraman niya ng lapis na sinabi niyang nawala kahit nasa kanya pa ito. Nakita niyang kahit maliit ang kasinungalingan, nasasaktan ng damdamin ng iba at unti-unting nawawala ang tiwala sa kanya. Pagkatapos nila sa paaralan, bumalik sila sa covered court na walang tao at basang-basa sa ulan noong gabing iyon. Sa gitna ng court ay nakita ni Miko ang alaala ng huling laro nila ni Junjun bago sila nagkaroon ng tampuhan. Narinig niyang muli ang masasakit na salitang sinabi niya kay Junjun at ngayon ay naiintindihan na niya na masakit pala ang bawat salitang iyon. Umiyak si Miko at inamin sa driver na natatakot siyang humingi ng tawad kay Junjun at mas nangibabaw ang kanyang pride kaysa magpakumbaba. Ngumiti ang matanda at sinabing nagsisimula ang tunay na tapang kapag inaamin mo ang iyong mga nagagawang kamalian. Biglang nagliwanag ang lumang orasan at lumitaw ang mensaheng, "Humingi ng tawad ngayon, Miko, bago mahuli ang lahat." Sinabi ng driver na hindi makararating ang mahiwagang taxi sa payapang lugar kung may dala pang mabigat na lihim sa puso ni Miko. Huminga ng malalim si Miko at hiniling ni Miko sa matandang driver na dalhin siya sa bahay nila Junjun upang makahingi ito ng tawad. Umikot ang taxi sa maulang kalsada habang unti-unting lumiliwanag ang mga ilaw sa paligid nila at tila gumagaan pa unti-unti ang pakiramdam ni Miko. Huminto sila sa tapat ng bahay ni Junjun
at tahimik lang ang matandang driver habang naghihintay kay Miko na gumawa ng tamang desisyon. Bago bumaba at lumabas ng taxi ay tinanong ni Miko ang pangalan ng matandang driver, ngunit ngumiti lamang ito at sinabing, "Ako si Lolo Taxi." Kinabahan si Miko habang naglalakad sa pintuan dahil alam niyang may angking hiwaga ang matanda, ngunit pinili niyang huwag nang tumakbo palayo sa matanda. Kumatok siya at lumabas si Junjun na tahimik, nagulat at halatang nasasaktan pa rin sa nangyaring away nila noong gabing iyon. Inamin ni Miko ang pagkakamali sa laro, pati ang masasakit na salita at lahat ng kanyang kasinungalingan na ginawa sa ibang tao pati kay Junjun. Sinabi ni Miko na hindi kailangang kalimutan agad ni Junjun ang sakit sa kanyang puso, pero taos-puso siyang humihingi ng tawad sa kanyang mga nasabi. Matagal na nanahimik si Junjun bago sinabing nasaktan siya dahil mahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan at ayaw niya itong mawala. Humingi si Miko ng pagkakataong ayusin muli ang tiwala na binigay ni Junjun sa kanya sa pamamagitan ng pagiging tapat mula sa gabing iyon. Ngumiti ng bahagya si Junjun at sinabing maaari silang magsimulang muli basta maging tapat sila sa isa't isa. Paglingon ni Miko ay wala na ang lumang taxi at ambon na lamang ang naiwan sa tahimik na kalsada. Sinabi ni Miko kay Junjun na ang mahiwagang taxi ang naghatid sa kanya, ngunit tinawanan lamang siya nito. Dahil gabi na at malakas ang ulan, niyaya ni Junjun si Miko na dun muna matulog sa kanilang bahay hanggang tumila ang ulan kinabukasan. Hindi makararating sa tunay na kapayapaan ang pusong may dalang pagsisisi, kaya humingi ng tawad at itama ang mga pagkakamali. Wakas ng kwento.